Pamilya ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang nasa 40 sa may 100 nilang mga sasakyan sa garahe. Lahat sila dapat, no? Hindi lang yung mga contractors. Magandang araw mga kabisdak, kabayong clown at katas ng flood controls ni Mal. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago ang lahat, pa-like po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Ayan po mga kabisdak, grabe oh. Matindi po yung nangyayaring hearing kagahapon sa Blue Ribbon Committee. Ito po, may pag-uusapan po tayong isang kontraktor na grabe, matindi, 40 luxury cars, katas ng flood control. Ayon po kay Senador Marcolita, merong isang kontratista na nakakuha ng 600 kontrata. Ay, hindi 600, 6,000. 6,000 na kontrata, isang kontraktor lang, grabe na yan. 6,000 flood control projects, isang kontraktor, dibusog, matindi. At pag-usapan din po natin itong banat, patama ni Miss Vivian Veliskaya, Vice Ganda, na tinawag siyang kabayong clown. Bad trip. Vice President Inday Sara, ayon sa doon na naturang Vice Presidente, hindi lang po kontraktor ang managot, kundi lahat ng mga sangkot dito sa kababalaghan sa flood control ay managot, kagaya ni Saldimo, Bunjing, Ngiwim. Ayan, lahat managot kayo ayon kay Vice President Inday Sara Duterte. O, palike muna mga kabisdak. O, ito ang patama ni Miss Vivian kay kabayong clown. Ayon sa post ni Miss Vivian Villis, talagang pinutakti si Miss Vivian dito ng mga pinklawan, dilawan. Siyempre, kaibigan natin yung si Miss Vivian, magandang dilag na yan. Hindi po pwedeng hindi natin ipagtanggol. Ang sabi niya, Burger King muna tayo. Wala muna tayong mukdo dahil kay kabayong clown. Marami talagang nag-boycott. Akala naman ng mga pinklawan, hindi sineryoso yan ng mga DDs. Lalo na ako, hindi naman nagmukdo. Ano na ako, kay bubuyog. Alam mo naman to si Miss Vivian Duterte, solid talaga ho ito. Hindi po pwedeng hindi niya maiwasan na banatan, patamaan itong sinabi niyang kabayong clown. Yan ay freedom of expression naman din ho. Bakit ba sila ni Max Coolins, pinagtanggol si Vice Ganda, di ba? Si Lani Ugi Diaz, pinagtanggol si Vice Ganda. Kung si Miss Vivian bawal, gantihan lang ho yan. Dahil nasaktan kasi yung ali tungkol dito sa kabastusan ng naturang komedyante na sumasaw-saw sa issue ng politika. Kaya kaming mga political vloggers, hindi rin namin maiiwasan na mag-react dahil karapatan naman natin yan, hindi naman ipinagbabawal. Talagang nag-boycott, wala kayong magawa kay Miss Vivian. Ganun ang ganun ang pagmamahal namin kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil isang tunay na bayani, tunay na makabayan para sa ating mga Pilipino. Ngayon ho, lesson learned kasi ang mga DDS hanggang ngayon hindi pa rin makamove on. Sabi ninyo, mag-move on kami. Hindi pa ho, masakit pa. Kaya kami dito sa Wisdak Pilipinas, sinasama namin yan. Araw-araw yung kay Vice Ganda at tungkol sa kababalagan ng flood control projects. Sana ito, sundin ni Vice Ganda itong komedyanteng ito. Meron po akong ipi-play na video. Alam ko kilala po ninyo itong komedyanteng ito. Hindi ko alam kung si Vice Ganda ang pinatamaan niya dito, pero mukhang siya na rin. At sapul ito kay Vice Ganda. Ewan ko lang kung tatablan dito si Vice Ganda. Ito. Pakinggan po natin. Kilala nyo yan?
Si Sinon po yan. Pakinggan natin si Sinon. Alam niyo ba mga mahal, sa industriyang pinasok ko ang pagpapatawa or entertainment. Wala po akong hangad kundi magbigay lamang ako ng saya, mapatawa ko kayo, good vibes. Yun po ang pinaka-importante, lalong-lalo na sa pagkakato ko. Kung napapansin nyo, hindi po ako gaano nagsasalita sa mga content ko kasi minsan natatakot po ako na baka may masaktan akong tao, may ma-offend ako sa joke ko, or kaya naman magalit sila sa akin. Ayoko po nang may nasasaktan. Ayoko pong may naaapakan sa mga content ko. Gusto ko masaya lang. Gusto ko good vibes lang. Piliin po nating magpasaya sa mga tao nang wala po tayong inaapakan o sinasaktan, na talaga namang good vibes lang. Kaya tayong mga... Ayan Si Sinon, tama ho. Magpasaya ka ng tao, good vibes lang, nang walang inaapakan. Pwede naman talaga yung ganun. Hindi mo kailangan manira ng kapwa, no? Hindi mo kailangan manira ng senior citizen para lamang makapagpatawa. Bilib din ako dito sa komedyanteng ito si Sinon. Laki ng katawan, no? Sana, Vice, tinamaan ka dyan sa sinasabi ni Sinon. Hindi naman siguro si Vice gandang pinatamaan niya dyan. Pero mukhang si Vice talaga eh. Mukha lang Kasi nilabas na yan pagkatapos ng viral video ni Kabayong Clam. Kaya good luck sa'yo, Sinon. Mabuhay ka. Bisaya ba si Sinon? Kasi bigla siyang nagrant ng ganun. Hindi naman niya binanggit si Vice Ganda. Pero sapol ang Kabayong Clown na ito. Ayan po ang update natin tungkol kay Vice Ganda. Ito, update po natin yung nakakatakot na nangyayari kagahapon tungkol sa flood control projects na umabot na nga ho ng 1.2 trillion pesos ang inilabas na pundo ng gobyernong Marcos simula nang naupo ho ito sa pagka-presidente ng Republika ng Pilipinas na gumulantang sa buong mundo na puro ghost projects. Puro kalukuhan lamang at tayong mga Pilipino ay pinagluluko lang ng mga ito. No? Ito. Pakinggan po muna natin yung sinasabi ni Senador Marcolita na merong kontratista diyan na 6,000 plus na kontrata flood control projects, isang tao lang. Grabe, no? Garapalan na talaga ho itong tindi ng mga buhaya sa Pilipinas. Talagang bumangon silang muli. At bago natin i-play yung luxury cars na 40, grabe. Katas ng flood control. Ito, pakinggan po natin yung banat ni Senador Marcolita dito. Palike, guys. Yes, Senator Bato. Mr. Chair, may I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. Ayan. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Kasi 15 yung pinatawag, so 8 lang yung dumating, kaya pinasubpina yung iba. Pero bakit 15 lang? 15 lang ba yung nakakuha ng flood control projects? Dapat lahat pinatawag yan. Tuloy Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Nimal! Tindi ng mga buhaya, 80% lupa, 15% semento, 5% bakal, equals pera. Mukhang wala kang bakal, tingnan mo Wala puro semento lang bata, mga bato, Niloloko ang taong bayan. Tuloy, Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan Wala nga Tingnan po ninyo. Kahit ba, Wala pa po tubig ito. This is supposed to be
Siguro Major River po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Puta. Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung Siguro ka pa, ha? Sabihin mo, hindi naman talaga tatagal. Wala pang tubig, bagsak ka na eh. No. Ito si Bunuan, meron ding tinatagong lihim to. Sana kumanta rin to. Tuloy po. kung saan ito. Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Ayan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Ngurakot. Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin. The picture paints 1,000 words. 1,000 words. Dito po, hindi words. Perang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, 5 plus... Equals pira. A picture pins 1,000 money. Nila 1,000 money eh. Tangina. Billions of money. Grabe tong gobyerno na to. Walang kwenta. Tuloy oh. Plus 5% pera. 5% bakal. Ano daw, Chairman? Oo nga, equals... Tatawanan na lang natin tong pangungurakot ng mga buhaya. A microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Ayan. St. Timothy Construction Corporation, ito po yung pag-uusapan dahil natin. No? Yung grabe yung luxury cars nitong ano na to, yung may-ari nito, grabe. Hindi pumunta sa dyan, ha? St. Timothy Construction. Tuloy. Nandito po ba? Ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito, ano lang po ito? Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, St. Timothy. ito yung embankment is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? 350 billion worth of projects Sus, defy 350 billion. basic description. Or 6,021 flood control projects. Nako. Many of these projects are in different locations but have exactly the same contractor and contract cost. Sus, This is kung disturbing. Ginoo. Oh, 6,000 flood control projects. Iba't ibang lugar, iisa ang kontraktor. Sinong hindi yayaman dyan? Sino hindi maging milyonaryo dyan? Lahat sila, no? Congressman, kontratista, DPWH, sino pang mga kurakot, hati-hati man yan sila. Yan po ang masakit ngayon eh. Ghost projects, kundi mag-ghost projects, substandards. O ito, meron po tayong ipapakita na video, no? Katas ng flood control projects. Pero bago po riyan, pakinggan po muna natin itong balitang ito. Narito ho, mga kabisdak. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Pakinggan nyo ha.
Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe. Tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung ano nila dyan, barge, then barge na may nakakargang backhoe, dumating si bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dike rin namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana walang dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Grabe, hinayaan lang talaga to. Yung St. Gerard. Wala din naman silang nagagawa din eh. Oo. Nagbaon lang sila ng bakal yan na inaasahan namin na mauumpisaan na yung riprap. Grabe. Pero bayad na yan, ha? Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng 9 na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. 31 Kabilang sa mga billion. ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects. Wow! St. Timothy na may 7.3 ito yun, billion St. Timothy, nabanggit at St. Bernard kanina. na may 2.3 billion. Tindi. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm Ito polls, pala yun. pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan. Grabe, bilyones. Ang pagkakagawa. Ang Sa kontratista kanila rin nito, yan. St. Timothy Construction, Patay na tayo konektado dyan. rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms. Yung 545 billion, yung ano lang yan, sa 15 kontratista, yung inilabas ni Bongbong. Pero yung tunay po na bilang is, na amount is 1.2 billion pesos sa flood control niya. Ito po. Habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at Blacklist na pala ito panahon ni Tatay Diggs. isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyekto, Paano nakabalik hindi to? matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Yan na. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel, Grabe, kina Sara katas Shirley ng Diskaya flood noong control. 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe. Wow! Kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimulan nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Panahon pa pala ni Pinoy itong Diskaya, no? 2014, grabe yung katas ng flood control. Dati daw walang pambili ng
gatas. Ngayon, katas ng flood control na meron sila. Grabe. Isipin mo yan, oh. 40 luxury cars. Oh. Tuloy lang natin konti. Ringgan natin, oh. Mula doon sa hindi nyo alam sa pambayad ng tuition, gatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Diskaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Hindi na binibilang. Parang kaparang ng title ng ano nyo, ng station nyo. Wow! Wow! Ang galing, no? Ang yaman nila. Hindi na daw, hindi daw nila kinocompute, di na mabilang eh. Pero kapangalan ng istasyon ng bilyonaryo, puta bilyon. Pira po ng taong bayan nyo, sir, di ba, sir? Sinong kasabwat mo dito, sir? Kumanta ka, sir. O ito, pagka may balit, may ulat dyan, patungkol sa luxury cars nila. Narito, oh. Ipinakita ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang nasa 4 na po sa may 100 nilang mga sasakyan sa garahe sa kanilang bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito, American brand, at meron silang ilang modelo na hindi makikita sa bansa. Grabe meron na din yan. silang malapalasyong tahanan na nagsisilbing opisina ng St. Gerard Malapalasyo Construction. talaga. Malayong malayo sa kalagayan ng buhay nila noong bago pa lang silang mag-asawa. Hindi raw naging madali ang kanilang simula. Nangungupahan lang sila dati. Umabot pa sa puntong wala na silang pambayad upa. Sumabak sila sa negosyo at itinaya ang huling ipon, pero naloko. So malaki rin po yung nawala sa inyo? Malaki din nawala. Kasi yun na lang yung huling pera namin. Pati kotse namin na naibenta namin. Sinimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan sila ng pagkakataon sa isang malaking proyekto noong 2014 at nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang pag-asenso. So 2014 po talaga nag-umpisa itong kababalaghan ng ng construction company. Ito po ay hindi po nagpakita sa hearing gagahapon yan si Sara Diskaya no show at Senate hearing on flood control project. Sino yung nasa likod nito? Sana naman yung mga kongresista dito managot. Takin mo yan eh. Katas ng flood control, sarap ng buhay nila, pero mga Pilipino, hirap ang buhay. Kaya kailangan may managot. Ito, meron lang ako play uli. Tanggalan lang natin ang audio, guys. Ayan po, grabe ang gagara ng mga sasakyan na yan. Ganyang sasakyan, oh. My God. Katas ng flood control. Ang sabi sa balita, siya lang daw, yung ibang mga sasakyan daw niyan, luxury cars, ay sila lang ay ang may meron dyan sa Pilipinas. Galing pa Amerika yung iba. Paano nakalusot sa custom ito? Grabe, oh. Nabago ang buhay, eh. Pero hindi nyo pera yan, ma'am. Pera ng bayan yan. Okay man sana. Ngayumaman kayo, basta maayos ang inyong serbisyo. Basta maayos yung proyekto na inaward sa'yo ng gobyerno. Oh, tingnan mo, may mga grabe, oh. Gaano kamahal yan, yung sasakyan na yan. Ayan po, oh. May lagayan pa na, may freezer pa sa loob, oh. Lagayan ng alak yan, oh. Yan, oh, pwedeng lumamig daw yan dyan. Napanood ko sa video, kaso nga lang, huwag natin i-audio kasi mayroong copyright. Grabe, freezer daw yan, eh. Ayan, oh. Pampalamig. Freezer ay chiller, parang chiller. Chichil yan, lalamig lang, chiller. Kasi freezer, titigas, diba? Ayan, chiller. Chiller daw yan. Oh. Pinagmalaki ni Diskaya. Yan po ay video ni Julius Babaw. Talagang pinapasok si Julius Babaw dyan. Buti na lang pinapasok para makita ng taong bayan. Yan yung katas ng flood control. Na ngayon, yung iba ghost projects, yung iba palpak. Oh, mag-contractor na rin din kaya ako. Grabe, oh. Nawawa ang mga Pilipino. At, grabe yung sasakyan na yan, oh. Mukhang wala talaga yan sa Pilipinas. Sa Amerika lang yan. Bilyon na daw yung assets nila, eh. Ganong kadami na pera yung nakuha nila sa kaban ng bayan. Okay, sana kung yung flood control, maayos, hindi po tayo,
Hindi natin sila babanatan. Ang problema nga yun, baha, lalaglag, walang bakal. Proud na proud pa si ng madam dyan. Kaharap si Julius Babaw. Grabing sasakyan, kaganda-ganda na yan. Ilang milyon kaya bawat isang sasakyan, oh? Kahit man lang isa, ma'am, bigay sa akin, ma'am. Ganyan bilyonaryo ng tawag sa kanya, hindi milyonaryo kasi yung yaman daw nila kapangalan sa Bilyonaryo Channel. So, hindi milyonaryo. Bilyonaryo. Talo pala si Palaka kasi Palaka si Mil lang, milyonaryo. Ay, ano. Grabe yan, ma'am. Nakakatulog pa ba kayo sa gabi? Ay, Diyos ko, grabe. Isang kontratista pa lang ang ating napag-usapan dito na kumikita na ng ganyan boy, sumakay si Julius Babaw, sarap na sarap sa dyan Yan, grabe. Ayan po Ngayon mga kabisdak, papayag kaya ang mga Pilipino na walang managot sa mga kontratistang ito, lalo na yung mga substandards. At hindi lang siguro mga kontratista ang managot, kundi pati mga kontratistang kongresista, pati mga opisyal ng gobyerno, lalo na yung Palacio de Polvoron, lahat po sila managot. Si Saldimo, si Bunjing, tsaka si Ngiwim. Kasi sa kanila nanggagaling yung pondo Sila yung may dahilan. Bakit napili po itong mga kontratistang ito? Bakit sila yung inawardan? Magkano ba ang hatian? Tapos, walang proyekto, substandards. Kaya tama si Vice President Inday Sara. Hindi lang po iisa ang managot. Lahat ng sangkot managot. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. Ma'am, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin nyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binanggit ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Parang ang punto diriyan ni Vice President Inday Sara, naghuhugas kamay na itong si Bongbong. Hindi pwedeng maghugas kamay ka dyan dito Mr. President. Kailangan managot ka rin sa taong bayan. Ikaw yung tatay namin Ikaw yung leader, pumalpak ka. Pag pumalpak lahat ng mga follower, yung subordinates mo, mga official mo, damay kapalpak ka din. Kung managot sila, dapat managot ka rin. Dapat mag-resign siya Kaya nakuha ko yung sinabi ni Inday Sara. Baka ito ay shoe lang ba? For optics, sabi ni attorney Topacio. Na for optics lang, shoe lang ito. Parang naghugas kamay, nagtuturo ka ng masisisi kasi alam niya na sablay siya. Bakit nung sinabi ni Vice President Inday Sara na itong si Tamba at itong si Saldimo ang may control ng budget, hindi pumalag kasi nakinabang, di ba Baka nakinabang kasi bakit hindi pumalag ngayon lang? Ngayon lang pumalag dahil talagang harap-harapan, abistado na, bolilyaso na. Kumbaga na corner na
itong gobyernong Marcos na corner na patungkol sa flood control projects. Kasi laging may bagyo, laging bumabaha. Ngayon ang taong bayan hinahanap, pinagmalaki ho yan na mayroong ganyang flood control projects ang gobyerno. Pero nasaan? Kaya bulilyaso. Hindi titigil si Senador Marcolita dito hanggat walang maparusahan. Sana lahat sagasaan. Kahit si Bongbong sana sagasaan. Kung may kasalanan siya at sana mayroong pigain itong DPWH secretary, pakantahin ba? Na ituro kung sino yung mga kasabwat dito. Hindi yung kutsa magtuturo lang, gagi talaga. Magiging sakripisya lang, collateral damage, sibunuan lang. Sana yung pinakaulo, yung managot, na ayon kay Vice President Inday Sara, lahat sila ay managot. Ito, dagdag lang sa banat ni Miss Vivian kay Kabayong Clown. Sabi ni Miss Vivian dyan, teka lang, medyo maliit yung basahin lang natin guys. Palike nga guys, bago po tayo magpaalam ngayong araw, sabi dito, an army of black profiles and trolls swarms like flies after the Kabayong Clown's kabastusan toward Tatay Digong. Host the puppeteer behind him, #MacDon, until they take down those billboards with Kabayong Clown. Inatake kasi ng mga troll si Miss Vivian. Hayaan mo Miss Vivian, nandito po kami. Tutulungan po namin kayo, dipinsahan, para itong si Kabayong Clown ay ma-take down yung mga billboards dyan sa EDSA. Ayan po, mabuhay po tayo mga Pilipino. Sana po ay may maparusahan dyan sa flood control projects na yan. Trilyones ang puntong pinag-uusapan. Sana ang taong bayan magising na ito po ang tunay na isyo, hindi po ang mga Duterte. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po.